Topic po natin tungkol sa kidney disease, okay? Tsaka mataas na creatinine. Ang daming kababayan natin, ito ang problema, kidney disease, creatinine, mataas, hindi alam kung anong gagawin, ang hirap ibaba ito. So ituturo natin ano yung mga pagkaing maganda o may tulong o yung tinatawag nilang kidney diet. Pero syempre, lilinaw ko lang po, may disclaimer lang ako. Kung meron kayong kidney disease o mataas ang creatinine ninyo, kailangan magpapacheck tayo sa kidney specialist. Sila yung mga nephrologists, sila talaga yung magdi-decide para sa inyo. Yung akin dito, ano lang po to mga payo lang kasi very complicated yung kidney disease. 5 stage yan. May stage 1, 2, 3, 4, 5. Pag stage 5, dialysis na yan. Stage 1, Stage 2, baka bahagya lang taas ng creatinine. Stage 3, Stage 4, yan, mataas na creatinine, may sira na yung kidney. So, itong diet na ipapakita ko, para po ito sa medyo malala na. Pang mga Stage 3, Stage 4 kidney disease na mataas-taas na yung creatinine, nagloloko na, hindi na nalalabas yung mga potassium sa katawan, pati potassium, maganda potassium, tataas na ang potassium, tataas na yung phosphorus, humihina na yung ihi, ito na yung mga mas serious, okay? So, ito po yung gagawin natin. So, itong mga pagkain ba to at other tips natin, posible ba makababa ng creatinine? Actually, ang tamang sagot dito, yung unhealthy foods, okay? Yung hindi healthy, mamantika, mataba, maalat, yun nagpapataas ng creatinine. Malinaw. Okay? Kasi high blood ka, magkaka-diabetes ka. High blood diabetes ang sumisira sa kidneys. Ulitin ko, high blood and diabetes ang top 2 na sakit na sumisira sa kidneys. So yung pagkain mo, pag na-high blood ka, nagka-diabetes ka, tataas creatinine mo. Pero itong mga healthy foods na ipapakita natin, 14 healthy foods, pwede ba bumaba? Actually, ang sigurado magagawa nito ay hindi na niya mapapataas. Diba? Siyempre, pag healthy kakainin mo, yung blood pressure mo gaganda, yung blood sugar mo gaganda, so hindi na niya dapat mapalala pa. O kahit papano hindi na ganun, hindi ka na nakadagdag ng injury. Ngayon, kung bababa pa o hindi, minsan mahirap masabi. Kung bababa, minsan bahagya. Okay? So, ano ba ang creatinine? Creatinine, galing to sa muscle breakdown. Sa pagkain natin, doon din nanggagaling. Or minsan, sobrang exercise. Yung mga sobrang exercise, tumataas din yung creatinine. Nasisira yung muscle. Yung mga boksingero, bagong bugbog, di ba? Yan, pwede rin tumaas creatinine. Yung mga hazing, bawal naman ang hazing, masama ang hazing. Pero yung mga babae natin, gusto pa rin sumali sa mga frat, sa sorority. So, pag nagpabugbog, masisira yung muscle, masisira ang kidneys. Kaya namamatay yung mga nag-hazing kasi nga, nagki-kidney failure dahil sa rhabdomyolysis. Yung muscle nasisira, nababarahan yung kidneys. Ang normal creatinine sa lalaki, mga 0.6 to 1.2 milligrams per DL. Sa babae, mga 0.5 to 1.5 milligrams per DL. Pero itong creatinine kasi, depende rin sa laki ng tao. Kung kayo ay malaking tao, 5'7", na malaki katawan, diba? Maskulado, minsan, kahit creatinine mo lampas konti, let's say 1.3 creatinine mo, lalaki ka lampas, okay lang kasi malaki naman muscle mo. So, pwedeng normal yun para sa'yo. Pero kung payat ka lang, maliit ka lang, tapos yung creatinine mo nasa top normal, okay, let's say babae 1.1 pero payat lang, posibleng mataas na yun. Okay, bago ko bigay yung mga healthy foods na pwede makatulong sa kidney disease at mataas ng creatinine, yung mga simple muna tayo, yung pag-inom ng tubig. Diba? Hanggat maganda pa ihi mo, stage 2, stage 3, stage 4 kidney disease, kahit mataas creatinine mo, basta maganda pa ihi mo, maganda uminom kayo ng maraming tubig.
Ano yung pinakamarami na ideal natin? Ideally, mga 3 litro. 12 glasses in a day. Okay? Kasi pag mga 10 to 12 glasses in a day, tubig or liquid, pag inom mo yan, pag ihi mo ng marami, siguro ang ihi mo mga 2 litro, 3 litro na inom mo, ihi mo mga 2 litro or more. Kasi iba naman lumalabas sa pawis, iba lumalabas sa dumi, siyempre yung dumi may tubig din, o sa hininga. So pag nakaihi ka ng 2 liters, kahit papano pwedeng mabawasan yung creatinine. Diba? At least hindi na tumataas. Ngayon, pwede ba sobra damihan ng tubig? Kunyari yung iba, 4 na litro or more. Actually, sa pag-aaral, parang hindi rin maganda yung sobra daming tubig. Yung sobra dami, yung 4 liters, which is 16 glasses, parang wala na rin tulong. Mga ano lang talaga, 8 to 12 glasses, 2 to 3 liters yung pinaka-ideal para hindi tumaas yung creatinine. Tapos iwas sa sobrang exercise at sapat na tulog, may tulong din. Pag tulog kasi tayo, mas hindi gumagawa ng creatinine yung katawan natin. Mas hindi tumataas siya. So, may tulong din yan. Tapos sinabi ko nga, pag mag-exercise, lakad-lakad lang. Huwag masyado yung marathon na matagal o bodybuilding masyado o sobrang init, hindi rin maganda. Tulog, mahalaga. Ito pa pala. Pagdating sa protina, okay? Ito lagi tinuturo sa akin ng kidney specialist na lagi kong ginigest, Dr. Montemayor. Ang payo niya sa mga matataas ang creatinine ay ayusin ang pagkain. Ibig sasabihin niya, gulay-gulay lang tayo. Okay, taas ko lang to. Mabagsak eh. Gulay-gulay lang tayo. Yung mga karne, babawasan. Baboy, baka, binabawasan. Bakit? Kasi pag marami ka kinakain ng baboy, baka, tapos mataas na creatinine mo, pwedeng lalong tumaas. Pag maraming protina, yung sinasabi ko po, ililinaw ko, may magko-comment, di nila maintindihan. Itong sinasabi ko, pang kidney disease stage 3, stage 4 na mataas ang creatinine. Kung kayo ay hindi mataas ang creatinine, gusto mo kumain ng 4 na mang-inasal, o di kainin mo, pwede naman siguro. Diba? Wala ka ng problema. O bata ka, gusto mo kumain ng 5 pork chop, o, hindi healthy, pero tingin ko wala namang mangyayari sa'yo. Kasi okay pa kidneys mo eh. Pero kung may sira na kidneys mo, yung protina mo, konting-konti na lang. Sabi nga niya, kung meron kang pork chop, kalahati, durug-durugin mo eh. Parang giniling, ilagay mo na lang daw sa kanin mo para ma-imagine mo maraming protein. So, animal protein, baboy, baka, bawas. Sa mataas na creatinine sa stage 3, stage 4. Pero tulad na sinasabi ko, ang kidney doctor nyo ang final say, hindi ako. Siya ang Supreme Court kasi nga iba-iba yung payo. Depende. Baka sabihin niya, hindi pa malala ang kidneys mo, pwede ka pa mag-protein. O hindi pa malala kidneys mo, kailangan mo pa potassium, pwede ka pa mag-saging, pwede ka pa mag-patatas, high potassium. So, depende yan sa stage. Pero itong tinuturo ko sa inyo, dun sa medyo malala na. So, pag malala na, bawas protein, bawas potassium, bawas phosphorus. Tulog, mahalaga. Pain reliever, iwas. Diba? Lagi ko sinasabi, mefenamic acid, ibuprofen, nakakasira ng kidneys. Bawal na yan. May antibiotics na bawal, pero paalam nyo muna sa doktor nyo. Okay? Sodium, asin. Siyempre, babawasan ng asin. Kahit ano pang stage, babawasan yung asin kasi nakaka-high blood eh. Okay? So, tingnan na natin itong 14 foods na maganda sa kidneys. Maganda siya sa kidneys, itong 14 foods, kasi low potassium na, low sodium, low phosphorus. Diba? Sa ordinaryong tao, sasabi mo, lahat ng gulay pwede. Diba? Lahat ng prutas pwede. Sa normal na tao. Pero pag may sira na kidneys, hindi na lahat ng prutas pwede. Hindi na lahat ng gulay pwede. Heto na lang. So, sa gulay, cauliflower pwede. Okay, mataas sa vitamin B, vitamin C, mababa sa sodium, mababa sa potassium, mababa sa phosphorus.
Fatty fish, di ba? Imbis na baboy baka, isda na lang. Di ba? Mga tamban, tuna, tawilis. Di ba? Fatty fish, pwede na. Pwede rin ang strawberry. Okay? Saging kasi, maganda saging, healthy. Kaya lang, tulad nga sinabi ko, pag stage 3, stage 4 na may sira na yung kidneys, pati potassium di na lumalabas eh. Nag-iipon na sa katawan. So, pati saging hindi na po pwede pag malala na. Okay? Pero sa ordinaryong tao, sinabi ko sa inyo, maganda saging. So, strawberry, blueberry, mahal ang blueberry pero actually mas healthy blueberry. Blueberry, strawberry pwede. Low potassium siya. Number 4, red grapes. Maganda ang ubas. Ubas sa may sakit. Ang maganda sa ubas, meron siyang mga resveratrol, anti-cancer to, meron siyang mga antioxidant, may mga flavonoids. Kaya nga, parang red wine eh, pero walang alcohol. Red grapes, maganda. Number 5, pwede ka egg white. Ang iniingatan lang natin yung cholesterol ng egg yolk eh. Pero yung puti ng itlog, pwede. Sa egg white, pwede mo kainin. Number 6, garlic. Diba? Garlic, bawang, pampababa ng blood pressure, maganda sa cholesterol, at pwede rin yan sa may kidney disease. Kasama yan. Pagdating sa karne, sabi ko nga isda, baboy, baka, bawas, manok, chicken breast na walang balat, pwede. Okay? Chicken breast na walang balat, pwede. Pero wag din sobra dami. Number 8, cabbage, repolyo. Maganda cabbage, repolyo, high fiber, maganda sa tiyan, hindi ganun kataas ang potassium. Number 9, onions, sibuyas, di ba? Sibuyas, may mga antibacterial properties, maganda rin to. Number 10, pwede kayo pineapple. Pineapple, may bromelain to eh. Bromelain, vitamin C, tsaka itong ang pineapple, hindi masyado mataas sa potassium. May potassium pero not so high. Number 11, radish, labanos. Diba? Labanos, pwede siya. Number 12, singkamas. Puro mga medyo walang lasa to eh. Radish, labanos, singkamas, repolyo, cauliflower. Yan ang pwede sa mga may kidney disease. Number 13, shiitake mushroom. Maganda shiitake mushroom. Anti-cancer properties ng shiitake mushroom. At protein din siya. Protein source pero hindi siya baboy baka. Number 14, bell pepper. Mataas sa vitamin C, makulay, napakaganda. So basically, ito yung 14 foods. Meron pang ibang pagkain pero medyo wala sa Pilipinas. Yung mga arugula. Kasi ang spinach, mataas sa potassium. Ang kale, mataas din sa potassium. Arugula, mababa sa potassium. Olive oil, basta kung anong mantika, konti lang gamitin nyo. Huwag masyadong maraming mantika. Sa nuts, mababa rin. Mas kidney-friendly ang macadamia nuts. Kaya lang, mahal ang macadamia. Tsaka hindi available gaano sa atin. Cranberry, wala naman tayong cranberry dito. Pero cranberry, maganda sa kidneys eh. For kidney disease. Okay? So, yun po, iingatan natin. So, pagdating sa gagawin natin, papacheck tayo sa kidney doctor, check ang urinalysis, check ang creatinine. Ngayon, kung mataas ang creatinine, ito gagawin natin. Bukod dito, may gamot pa yan. Anong binibigay na gamot ng doktor? Okay? Ito, nephrologist nyo na magbibigay. Pero usually, bibigyan kayo ng mga ARBs. Ito yung mga losartan or valsartan, irbesartan. Basta may sartan yung dulo. Okay? Hindi nyo pwede gawing over the counter. Hindi pwede narinig kay Doc Willie, iinumin. Hindi po, maselan to. Maselan. Merong binibigyan nitong losartan, mataas ang creatinine, biglang bumababa. Meron nabibigyan ng losartan, lalong tumataas. Lalong tumataas. Kaya pag binigayan, todo bantay. Parang double-edged sword. Pero, doktor niya magbibigay. Pag early stage, stage 1, stage 2, usually binibigyan konti. Pero timplahan. Okay? Pero pinapaalam ko lang sa inyo, yun ang mga binibigay. Minsan yung mga pril din, mga ACE inhibitor, enalapril, captopril, binibigay din. Minsan binibigyan din ng mga ketosteril, Parang supplemento. Pero actually, ano siya, mga gamot to na binibigay din.
So, ito yung mga gamot ang binibigay ng doctors. Punta tayo sa kidney specialist. Ito naman yung guide lang para mas maintindihan nyo. Kaya pag sinabi ng kidney doctor nyo, bawas protina, alam nyo na. Gulay, prutas, ito na lang mga po pwede sa atin. Sana po may tulong tong video. Share po natin sa ating kababayan. God bless po.